Good morning everyone. Nandito na naman tayo sa isang episode ng fishing ulit. May bago tayong pununtahang lugar. Nandito tayo sa may gilid ng Vendome Mall. Ito pa nga pala yung Vendome Mall. Ayan ang Vendome Mall. Tinuro ito ng ating friend na si Ranel. Dito raw siya madalas mag-fishing. Katabi nito ang Almaha Island if I'm not mistaken. Tapos malapit dun sa yung parang crescent na building na yun. Unfortunately medyo low tide. So kailangan malayo yung cast or doon tayo sa may batuhan, sabi niya. Under development ang lugar na to. And sabi niya sa akin, walang masyadong nangingisda rito at wala daw naman naninita so far. Pero hopefully, darating yung araw pag natapos to, sana huwag nilang ipagbawal yung pag-fishing dito. Mapapansin nyo dito sa may sidewalk or sa may walkway, may mga hagdanan, no? I think darating yung araw na parang park siguro. So kung magiging park man ito, sana allowed nila yung fishing dito. Ang ganda sana. Merong nakausling bar ng lupa, I mean. And sigurado ako maraming snag dyan. Anyway, punta tayo sa may batuhan. Ang sabi sa akin ng friend namin ay marami daw isda roon na nahuhuli. Anyway, see you guys later. Tignan natin, sana makahuli tayo. Medyo makalat pa ng konti yung ibang parts ng lugar na to, ano? Kasi under construction pa. Kita nyo dito sa gilid, ayun, oh. Para ka na rin nag-rock fishing dito. Magkakas ka lang dito, pwedeng pwede. Ayan, ayun ang Almaha Island. Ingat lang po dito. Ano ba to? Magsiset up na po kami. Sa spot nga pala na to, kung dito kayo mangingisda, yung mga butas-butas sa tabi-tabi ng mga bato, medyo masisikip yung iba. So recommended dito, either may mga zipper yung mga bulsa ninyo o magdala kayo ng mga bags na may zipper, no? Kasi pag nahulog dyan yung cellphone nyo, kahit anong gamit pa ninyo, wala na, hindi nyo na makukuha yan. Hindi ko siguro bibitawan yung GoPro dito, mahulog. Meron naman. Yung mga kasama natin, kung nagsiset up na sila. Ayun yung Vendome Mall. Uy, wow, good job. May queen fish pala dito, no? Naliligaw pa pala sila dito. Aywa, nagsiset up pa lang ako eh. Buena mano, ah. Pangarap ng queen fish. You know, dahan-dahan ka. Medium light na gamit mo. Ay, medium light ba yan? Ultra light? Ultra light yata. Lakas kong tumatalon na. Alam na queen fish, ah. Paano nga kuya? Alalayan natin. Teka. Hawakan mo nga to. Bababain. Bababain mo. Sige. Dahan-dahan ka, ah. Hinigpitan ko na. Oo, dahan-dahan ka, ha. Sige, okay na. Nakalak na yan dyan. Hawakan mo lang. Hawak ka lang maayos. Dahan-dahan ka, Neil. Ay, natanggal. Nabot mo pa? Yan yung sinasabi natin. Pag pumasok na dyan, hirap na. Huwag mo hilahin na nahupo ko. Oh, sige. Ang pangarap ng queen fish, nahuli ko rin. Ay, good job kay Thank you, Ranel. Lord. Good job kay Ranel. Gumamit siya ng jig, by the way. Huwag kang tatapasin. Jig na. Yun, oh. Wala nang mata. Oo. Tanggal yung mata pero pwede pa. Queen fish, thank you. Yun. Naka-unlock Yun, ng queen fish. good job. Woo! Queen fish. Swerte si Kuya Good job. Chito. Buena. Tsaka si Ate Dore, swerte. Oo, buena mano. Good job. Ay, Pero sayang. Isang kilo. Sayang. Pero nasa mga 1.5 kilo siguro yun. Good morning po ulit. Ito, maghagis tayo. Naka-soft bait tayo. Soft bait. Grub tail na 3 or 7 yata ang grams to. Check natin. Baka mahuli din tayo. Malay mo, swertihin tayo ngayon. Si Dory, naka-bait and weight. Gumamit siya ng shrimp. Ayan. Kita niyo yung lugar, oh. Batuhan. Tabi lang ng amusement park doon. So far wala namang naninita.
Sabi ni Ranel, wala naman daw. Yun nga lang, magpapark ka sa may gilid ng vendom, doon sa may mga hoarding fences. Kita niyo yung mga bakod doon, yung temporary fence. Tapos maglalakad ka. Good luck sa atin, Sana makahuli tong soft bait natin. Nakabuhay naman na si Renel eh. Tayo naman ngayon. May mga nagtatagong mga isda sa mga batuhan. Kanina pagdating namin dito, wala. Pero naghagis si Dory ng isang bread, isang piraso ng tinapay. Naglabasan yung mga isda. Tapos nga after nun, pagkatapos lumabas ng mga isda, nakahuli si Ranel ng queenfish. Usog ako dun sa dulo ng konti. Tulad nga sabi ko kanina, batuhan. Baka madapa kayo, katulad nyo ako. Ako pa man din flat-footed. Ayos. Bakoko kumagat sa jig. Hindi. Queenfish. Queenfish na. Hindi siya, bakoko yan. Uy, pati si Dory nakahuli. Ayun, teka. Talaga? Oo nga, Queenfish na maliit. Hindi, sherry yung kay Ranel. Sherry. Sherry. Oo, sherry siya na maliit. Hook na hook lahat. Oo. Kain niya lahat eh. Yun, nakahuli si Dory. Malaking bakoko din yan. Laki nga. Good job. Good job. Sabi ko sa'yo, nagtsatsaga kayo sa coordinates. Yan. Ang ganda, Nakakatakot dito pa. Dala ko yung isang pliers hand. Gusto mo? Ay, may hawak siya rin. Buti mababaw lang. Oo. Gandang size na bakoko. Yan, good job. Thank you. Good job kay Dory. First catch. Ako wala pa. Ay, naku. Pili sila. Tigo 1-0 na. Ako wala pa. Naudlot yung pagpunta ko doon sa may bandang diretso dito eh. Nakahuli kasi si Dory ng isang bakoko. So tayo naman dapat. Tayo naman. Hagis tayo dito banda. Diyan Walang tayo ng magandang footing. Yan, dito ako. Uy, may huli ako. May natanggal. Natanggal sa... Hindi na offset na. Natanggal na yung buntot eh. Nahuli mo? Ay, good job. Malaki mo nahuli ng Dory ko. Wala pa tayong score Si Dory lang at saka si Ranel nakakahuli. Ako wala pa. Sayo yung sa akin. Kita po. Sags pa. Magandang lugar na to sa mga ultralight boys dyan. Boys and girls. Enjoy dito. May mga sweet tips ako nakikita dito. May mga, syempre, usual na ba ako? May mga paskat din. Unfortunately, gamit natin heavy rod. Hindi pa tayo nakabili ng mas magaan na rod. Na-windnut pa ako. Wala, nagka-windnut ako. Nabuhol yung linya. Tiyaga lang sa wind nuts. Yung puputulin ng braid, naku, napakamahal ng braid. Tiyagain nyo lang, natagal din yung wind nuts. Kakaroon kasi ng wind nuts kapag mas mabilis yung labas ng linya sa guides ninyo. So, pag nabundol siya, may tendency na magkaroon ng wind nut. Tinawag na wind nut, pero minsan nagiging cause ng wind nut yung connection nyo between braid and leader line ninyo. Nabundol yung nut ninyo, naka-FG kayo, kaya Alberto, Albright, may tendency na
Nakakainis yung windnut. Yan ang isa sa mga problem ng braid. Tanggal ko lang na sa isa eh. Yung windnut pa lang. Hindi ka magpapalit ako ng presentation. So magaan yung aking jig. Hindi na talaga kayang tanggalin yung windnut. Pinuputol yung braid. Ayun lang. Kasi talaga may mga braids na super complicated na. I mean, may mga knots na super complicated na. So, yung iba, walang choice. Malakapas na malaki. Ganda, ayos. Gandang malakas. Ganun na lang. Yan, ang ganda, oh. Laki. Malaking malakapas. Good job. Wala pa tayong huli. Unfortunately, na-donate sa butas ng mga bato yung malakapas ni Ranel. Sayang. Napunit yung mukha niya kasi hinawakan ko siya sa may bandang pisngi. Nagwala siya nung papasok siya sa plastic. Natanggal tuloy. Isa pa lang reason kung bakit possible na magka-windnut kayo. Mabigat yung capacity ng line ninyo. Mas mabigat pa siya doon sa lure ninyo, jig, kaya sa bait ninyo. So mas nahuhuli yung dulo ng linya. Kaya yun. Bubundol siya daw sa mga guide ninyo. Kaka-windnut kayo. Tulad dito. Ayun. Windnut na yun sigurado. Maramdaman may windnut kayo kasi magkakaroon ng parang bumanggado sa mga guide mo. Problema sa windnut, panira ng oras. Pink grubtail. Let's try. Soft plastic. Medyo nag-change spot ako. Hindi ako pinapala doon sa kabila. Ito yung lugar. Medyo mataas na yung araw. Ayan yung spot nung amusement park. Ayan na yung si Dory. Naka-bait and wait. Try kong mag-soft plastic ulit. Hindi ako hahawak ng hipon ngayon. Makahuli man o hindi. Try pa lang natin ng magpa-practice ng soft plastic. Although mali yung equipment natin na dala, wala tayong mas lighter na power rod. Anyway, try pa rin natin. Malay mo. Ay, hindi yan lakihan! Uy. May huli si Dory. Ay, no, ang laki po. Ang laki. Ay, sayang. Ano ba yan? Ang laki. Ang laki nun. Barakuda. Hindi. Oh, barakuda. Di, maliit lang nahuli mo. Hindi, pero ayun yung barakuda. Oo. Hapon na siguro to. Kinuha yung barakuda yung huli mo. Shucks. Yan Ayun, tingnan mo, oh. Kinagat niya. Ang laki ng malaki. Ang laki ng malakapas. Kinagat lang ng barakuda. Kahit gusto nga ito. Oh my God. Sayang. May barakuda na sana si Dory. Ang haba pa naman. Oo, sayang. Nel, dito ka maghagis, Nel. Baka makuha mo siya. Na-point out nga pala ni Dory sa mga reason na windnut. Baka puno yung spool ninyo. Kapag lumagpas na sa may rim, usahan nyo magkaka-windnut kayo. Tama siya. Yes po, wala pa rin tayong huli. Sina Dory at si Ranel lang nakahuli. Ako wala pa. Yun yung tubig oh. Malinaw. Tsaka malalim. So, pwede ang mga soft plastics dito, yung mga nag-jig. No? Pwede rin yung mga ganyan. Mga lures.
simula nung dumating yung Barracuda, parang wala nang dumating na isda. So hindi na kami kinagatan ulit. Malamang siguro kung nahuli yun, malamang maglalabasan ulit yung mga maliit na isda. Ngayon kahit na maliit, wala na. Time check po pala is around 7 AM. Tama ba? Hindi po, sorry. Time check po pala is 8 AM na ng umaga. Medyo mataas na yung araw, kaya isa na rin yung reason yun siguro kaya wala na masyadong isda. Kanina talaga, nung bago pa lang, nung buwang liwayway pa lang, unang-una pa lang queenfish na. Anyway, try pa rin natin. Malay mo, makahuli pa rin tayo. Minaw naman tayo ngayon. At di tayo pinalad doon sa ating D1 na banana loop. Try natin. Lilipat kami ni Dory dito sa may silong. At ako nga pala nagpalit na ng paternoster na may bobber sa dulo. Wow, good job. Nakahuli si Dory. Ang laki. Hawakan mo yung line. Hawakan mo yung line. Maganda. Yan, napakaganda. Ang gandang bakoko. Laki. Ang laki ng bakoko. Ayos tong spot na to, malalaki yung mga isda. Forget our fear of what comes after. We'll hold on for better days. Let our past begin to shatter. Days like these, we can see the way to live out a new chapter. Tides coming our way as we move closer to what matters. Times like these, they come and go, so let this feeling grow. Finally see. So, magre-ready na tayong umuwi. Wala na rin masyadong kumakagat pero sulit naman tayo. Yun si Ranel, nakahuli ng talang queenfish dito sa may Vendome. Laki. Unlock queenfish. Oo. Laki. Kapong. Tsaka 1000 series na rin. Samurai. Samurai ba yan? 1000 series ba yan? Parang 2000 yata. Oo. 2,500 na Samurai. Habang nakakapong siya ng relics ng Musanta. Oo, 732. Yun, ganda. First catch na Oo. unlock. Remembrance ni Ranel. Good job, good job. Mga ibang huli din tayo rito, syempre. Ito naman yung iba. Ayan, Arrowhead. Ang dami. Kulang-kulang mga ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mga 12. Isang dosenang isda. Ang ganda. Ayos ang harvest ngayon. Magre-ready na tayong umuwi. Mataas na yung araw. Tsaka wala pang tulog yung kasama natin si Ranel. Maganda naman yung naging resulta nung pagpunta natin dito. First time natin. So kung gusto niyo malaman yung location, nasa description box below. At anyway, see you guys again. Maraming salamat and see you next time. Fish out. Times like these, they come and go,
so long.